Welcome back mga kapamilya. We are still here at Star Magic Spotlight's press conference. Of course, my name is Ayana Perlas, still your host for today. And kagaya ng sabi ko kanina, we just finished with JM Fiang and we are here again with another very special artist. Guys, first time niya dito sa Star Magic Spotlight. But before we get to know him, again, we invite everyone to please use our hashtag Star Magic Spotlight Press Con para sa mga posts ninyo. We would love to see all of your comments, tweets, lahat na. We'll read them later on. Pero syempre, ito na ang next artist natin. Makikilala na natin siya. We will get to know more about an incredible actor who has consistently moved us with his raw emotion, jaw-dropping versatility, and undeniable star power. From box office hits to critically acclaimed dramas, he has earned his place as a true primetime Tide masterclass actor. Kaya palakpakan po natin siya, the one and only Joshua Garcia! Yes! Hello everyone! Grabe naman yung sinabi mo para sa akin. Thank you, salamat. Actually, And hello everyone, hello sa lahat na nanonood. Live tayo ngayon, right? Hello sa lahat ng sumusuporta sa Star Magic Spotlight Presscon. And yun, sana mag-enjoy tayo ngayon. Yeah. naalala ko nung It's Okay to Not Be Okay na press ko. Sabi ko, veteran na si Joshua Garcia. Sabi niya, hindi po ako veteran. Pero I love Di ba it. talaga? Parang Yes. dahil pang kakainin bigas para maging veteran. Yes, pero alam mo, I think, meron kaming surprise para sa Joshua. To take a trip down memory lane. So, kaya naman, Talaga? let's all watch this. Wow. Veterano talaga. Ano to, Tites? As one of the definitive actors of this generation, Joshua Garcia has spent a decade showing us what true artistic evolution looks like, effortlessly shifting shapes through a continuous string of unforgettable performances. A Pinoy Big Brother product, he first captured our hearts with his charm as the boy next door in Vincent, Kat, and James, with his natural charisma catapulting him to stardom. Breaking out from the rom-com mold, he stepped into the shoes of a dedicated cop and ally in Darna, bringing his grit, action skills, and a commanding heroism to primetime TV. He then broke our hearts in his performance on the silver screen with Unhappy For You, delivering a raw, devastating masterclass in heartbreak. Last year, he pushed his acting boundaries even further in the Philippine adaptation of It's Okay to Not Be Okay as a heavily burdened caregiver. With this performance, he captured the profound silence of exhaustion and sacrifice amidst mental health struggles. Continuing on his hard-hitting performances of unspoken pain in Meet, Greet, and Buy, he plays the middle child, guiding his siblings in navigating grief towards their mother. With heavy scenes involving industry veterans, he continues to prove his placement as one of the brightest stars of his generation. Now he emerges in a bold new era with his performance in Love Is Never Gone. Joshua delivers a fiery international tier performance packed with action, betrayal, and relentless passion. Joshua Garcia's decade of cinematic brilliance calls for a future without limits, one that we'll witness unfold together on this episode of Star Magic Spotlight. Wow! Diba? Grabe naman. A trip down Birthday ko ba? Yes. Guys, palakpakan naman natin, Joshua Garcia. Thank you sa video, Ate Tess. Wow. Diba, Parang birthday ko, oo. Yeah, thank Ilang you. years ka na ba sa showbiz, Joshua? Like, Start out 2014, 11, 12. Alam ni Bebsi, yung number one fan ko doon. No? 12 years na ako sa industry. grabe. Yeah. Anong nafe-feel mo, Joshua, na parang 12 years ka na sa industry and yung growth mo as an artist? Ano na-feel ko? I'm really blessed. And alam mo yun, para dun sa buong journey na yan, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And of course, ng ABS-CBN, ng Star Magic of course, diba? Nandiyan sila palagi dun sa buong journey na yan. And sobrang pasasalamat lang talaga kasi hanggang ngayon ay meron pa rin ako. Amen. Meron akong naibibigay sa pamilya ko. Nakakakain kami, may natitirang kami. So, walang sawang pasasalamat lang sa buong 12 years dito sa industry. Yeah. Grabe. Kaka 12 years mo lang? Yeah, Wow. yes. April 27, no? Wow. Yeah. Very recent, congratulations. And I think lahat naman kami here, we're very big fans of you. Ako, love na love ko si Pat talaga sa It's Okay to Not Be Okay, as in. Thank you. But, of course, Joshua, now, you've done many projects. Ngayon, Love Is Never Gone. Kamusta yung project na yun? How is it for you?
Okay naman siya. Okay naman yung project. Actually, excited ako bago ko gawin yun. I'm really excited to do it talaga kasi working with Ivana. And of course, working again with Direk Manny. Tapos sa Morocco pa. So kasi pag nag-shoot kami sa ibang bansa, you get to play and work at the same time. Kasi pwede ka lang, kapag di ka pinukul, pwede ka lang tumala. Pwede na-experience mo yung culture ng ibang bansa. So, masaya. And ang ganda ng tinatakbo niya ngayon. Actually, nanonood ako. Last ko pa naman, last Friday. Nakasubaybay ako dyan. And then, tomorrow, may 2 episodes ulit kami. So, sana po, supportahan niyo at manood po kayo. Yes, episode 5 and 6 bukas. Yes, diba? 5 and 6. Yes, perfect. Paano nakasubaybay niya? Yes, on Prime, Thank guys. you. Pero, Joshua, I like what you mentioned na parang, syempre, this was shot in Morocco and you talked about yung different cultures. Medyo naapektuhan ba yung acting mo? Kasi nasa ibang bansa ka or parang may different cultures? Hindi naman. Hindi naman. Ako, while doing Love's Never Gone, I enjoy ko yung every scene. Like, parang, kahit na nagmamadali lahat, parang ang bilis namin nakikilala yung mga characters namin. Siguro dahil lang sa tulong ng Direk Manny. So, I think yung challenging lang doon ay minsan syempre yung mga tumitingin sa camera, yung mga ganun, tapos parang kailangan mo malitin yung gagawin mo. Ang hirap na, lalo na kung mabigat yung scene. I think dun kami na challenge and hindi kami sanay sa kung paano yung mga tao doon. Of course, iba sila sa atin, diba? So, may ibang kultura silang sinusunod doon. Hindi yung mga ganung klaseng challenges yung mga hinaharap namin doon everyday. Yeah. Grabe, kasi syempre dito pwede pa may mga extra. Pero dito pwede ka magkamali. Yes. Doon parang hirap magkamali kasi Oo. parang limited lang yung time nyo, tas ang dami pang nangyayari sa paligid mo, diba? Tas hindi ka pa familiar dun sa lugar. So, yeah. Pero so far, I think sobrang successful ng Love is Never Gone. Yes, thank you. Parang, So far, pinag-uusapan okay naman. naman. Yeah. Yes. Yeah. Actually, kanina, pinag-uusapan namin yung Love is Never Gone. And specifically, yung mga romantic scenes. Okay. Ang mga sinasabi Yeah. nila. Kamusta yung preparation for that? Of course, I think hindi naman ito bago sa'yo, but how was it for you? Romantic scenes. I think malaking factor doon talaga kasi na open both actors para mag-work yung eksena. And yun din yung nakita ko kay Ivana simula nung nagsimula kami. Kasi never kami nagkaroon ng like meeting bago nagsimula eh. Kita namin, diretso kami sa alang eksena. So parang walang nag-break na nga, wala pa kaming connection and relationship. Hindi pa kami ganun ka-tibay. Pero umpisa pa lang, nakita ko na rin talaga sa kanya na sobrang open niya sa mga eksena. Like, siya pa mismo nagsasabi kay Direk, ano gusto mong gawin ko dito? At nakikita mong focus siya sa ginagawa niya. So, sabi ko, okay, at least hindi mahihirapan kami lahat, diba? So, yeah. Kumusta yung chemistry niyo naman ngayon na siguro sa episode 5 and 6 na tayo, kamusta na siya? Kamusta na sa 5 and 6? Yes, yung mangyayari sa amin? Oo. Base din sa episode kasi parang nalaman na na-reveal na kay Yana. Na-reveal na kay Teo na si Yana talaga ay si Jem. Parang ganun yung nangyari. And then sa mga susunod na episodes ay doon na magsisimula na I think magkabutihan ulit yung dalawang characters, yung dalawang main characters, si Yana and Teo. Magkakamabutihan ulit and then doon na magsisimula yung gulo and then malalaman yung pamilya. So yeah, iinit na. Iinit na, mas magiging deeper pa yung Yep. as the days go by. We're very excited for that. Si Yana din pala yung name niya. Ako rin. Diyos ko. Pero okay, ito naman. Ayana ka ba? Yes, Ayana. Ayana. Okay. Siya Yana lang. Siya Yana lang. Yes. Ikaw naman, Joshua. Siguro, in the 12 years that you were in the industry, many projects na. Is there something na meron kang natutunan na bago dito sa Love is Never Gone? Siguro mas every show kasi na ginagawa ko, mas yung memories and yung mga tao yung binabaon ko eh. Kasi parang sila yung for example, yung relationship ko with sila JM, sila Fiang,
sila Ivana, yun yung parang tinetreasure ko talaga na kasi ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo sa industriya. And then, ito mga taong to nandiyan dyan para sa iyo, susuportahan ka. So, yeah, I think yung memories namin yung mas binabaon ko sa mga susunod kong show. Kasi at least, nung nagpa-last day ako sa kanila, iisip sila GMF yan kung ano daw ibibigay sa akin. Sabi, ano ba bibigay sa'yo? Kasi hindi ko naman alam. Ay, hindi, huwag mo na lang akong kalimutan. Wala yung ganun. Kasi syempre, napakagulo na nangyayari sa atin sa lahat ng aspeto, di ba? So parang, huwag lang kayo makakalimot, di ba? Lalo na, GMF yung paangat na yung mga yan, di ba? So, yeah. Ganun lang, okay na yun. Maganda yun, no? Na grabe, nag-form talaga sila ng genuine connections. Kasi para Tsaka sa makikita yung sa screen kasi, di ba? Pagka umaarte kayo, kung wala kayong connection, parang kita mo na, may ilangan, may awkwardness, yeah. Unless magaling talaga silang actor. Yes, true. Kasi yung iba kasi parang naririnig ko work is work lang. Pero maganda yung parang mindset mo na to form genuine connections with your At tagal yung co-stars. magsasama, parang hindi mo Yes. masasabing work is work lang. Parang 3 months, 2 months kayo magkasama sa shoot, diba? Tapos out of the country pa kami. So, ang ganda nung makapag-create ka ng relationship with someone din, di ba? Tapos, kung okay kayo, mas maganda pa, di ba? So, yeah. Sinabi mo, Joshua, like during yung mga non-taping days, meron kayong freedom to go around Morocco. Meron ka bang favorite memory with your co-stars? Meron ba? May one, so after the taping namin, nagkayaan. So sabi ko, nag-prepare na ako ng dalawang service namin. Nagkanap ako ng contact ng service. So lumabas kami ng gabi. So party, so saya. So una nagpunta kami sa parang rooftop chill area to drink. Punta kami doon and then kwentuhan lang. Doon ko una na ako ito si Ivana. Yeah. Kasi parang Ilang day na yun? naka first leg, 4 days, 3 days, parang yung Okay. unang taping namin. And then nag-rest day kinabukasan, pero ayoko naman na pumarty kami ng mismong rest day, tapos kinabukasan may shoot. So sabi ko, party na tayo pagkatapos ng shoot, para kinabukasan na rest day tayo the whole day. So doon ko unang nakausap si Ivana, doon unang na-break lahat ng kailangan break the wall. And doon, dahil ko na-share sa kanya, parang buong buhay ko sinashare ko sa kanya. Para maging komportable rin siguro siya. I think hindi rin siya magiging open talaga today kung ako mismo may tinatago sa kanya. So doon pa lang, dami ko pa naman ito, feeling ko nakarami na nga rin akong inom na. So yun, from doon, after nung nangyari na yun, nagpunta pa kami ng party place talaga, like pumarty kami, oo, so ganda ng music, tapos after noon, para kaming mga OFW talaga kasi nagpunta kami dito sa isang kainan. Tapos bumili kami ng isang meal lang. Tapos hati-hati na kami doon lahat. Ako, sila Kiko, si Livan, si Jane. Hati-hati na kami doon lahat. Nakakatawa lang yung gabi na yan. Ang daming nangyayari. Tapos parang safe naman kami nakauwi lahat. Yeah. Maliban dun sa nagbabantay sa amin. Nasaan na yun? Si Sir Mike. Wala Sir Mike. Hindi siya nakauwi ng matiwas. Wala! Yung Martian pa talaga! Bongga! Nag-party talaga sila in Morocco. Yes. So, yeah. I love that, diba? Being able to really create memories, very important talaga. And I love that you share that. Thank you so much, Josh. Thank you. Ngayon naman, of course, it's now time for me to open the floor to our friends from the media. They were able to submit their questions. Okay. So, let's start things off with John Bueno of Kumagkao. Okay, sabi niya, welcome back to TikTok, Joshua, after a long hiatus. What took you so long? Yes. Took me so long? Siguro syempre busy na rin, of course, di ba? So, ang hirap naman nung parang ang seryoso nung ginagawa kong acting, tapos bigla magsasayaw ako. Baka hindi ako seryosoid sa acting ko. But right now, na-enjoy ko lang. Nakita ko yung video sa ko, ang ganda ng saya, parang gusto kong sumali sa trend. So, and nagustuhan naman ng mga fans, so everyone's happy. Sabi nga ni Sir John, how do you feel that everyone loves it when you post on TikTok? Parang ano kasi sabi nila, kupong-gupo sila kay Joshua, di ba? Kapag sumasayaw siya. How do you feel? Katawa naman yung ano.
Di pa ako naligo dun sa video. But I'm really happy lang talaga kasi every time magpo-post ako, ang daming magagandang reviews and comments dun sa video. And nakakapagpasaya tayo ng mga tao, di ba? Sa ganitong panahon natin ngayon. So, yeah. Ako naman, sana may mas masipag na ako, makapag-post na ulit ako, hindi once a year, di ba? Kasi parang once a year. At least, sure na tayo na may bagong trend every year. Di ba? Abangan sa Pasko. Perfect. Okay, thank you so much. So, John. yeah. Na-enjoy ko naman. Na-enjoy ko yung pagti-TikTok. Yeah. Kasi parang ang konting oras na makakapagpasaya ng tao. Di ba? Nare-realize mo ba yung effect mo sa ibang tao? With just 5 seconds. Oo naman, ramdam na ramdam ko. And ramdam ko rin yung pagmamahal nila sa akin. Ganun na rin naman. So, yeah. Thank you so much, John. Bueno of Kumagkao. Thank you. Sa Christmas, makikita na natin yung next TikTok. ni Naluluha Joshua ako G. sa ilaw. Tumutulo ng pusa yung luha ko. Sorry. So, kasi syempre happy si Joshua. Oh, yeah. Yes, di ba? Okay, ito naman, from Push. Okay, you have reinvented yourself so many times. Action star, rom-com lead, horror, and now Morocco with Ivana. Is there a version of Joshua Garcia the industry has not seen yet and that you're protecting? Protecting? Parang, for me kasi parang simula PBB hanggang ngayon, bukas na libro yung buhay ko eh. So wala talaga ako may tatago. But I'm sure meron pa. I'm sure meron yung quieter and personal na buhay ko, meron pa rin naman yan. And I'm still working on it and diba? I mean, every project and every ano naman na ginagawa natin, parang matututo ka naman dun sa mga yan, diba? So I think meron pa rin naman. And ako mismo, dinidiscover ko pa rin siya, diba? So hanggat hindi pa ako sigurado, ayoko muna rin sabihin sa lahat, diba? So yeah. Actually, in-ask ko rin si Piang kanina the same question. Kasi syempre, as public figures, you have to put yourself out there. So how do you have a boundary pa rin with, of course, the outside world? Ano ang tactics ni Joshua Garcia for boundaries? Sometimes kasi minsan ba, may mga times na parang wala ka na rin kasi magawa eh. Diba? Pero kung as long as na hanggat nandoon yung respeto, okay pa rin naman, di ba? Pero kung wala na, doon na papasok na kailangan may wall ka na din, di ba? Boundaries, mahirap eh. Mahirap sa work namin eh. Hindi mo rin mapipigilan yung mga tao. And kailangan alam mo rin yan bago ka pumasok din sa trabaho mo, di ba? Hindi yung parang nandito ka tapos magre-reklamo ka dahil ganito, dahil ganyan. Kailangan mong mahalin yung nangyayari dito sa mundo natin para tumagal ka sa mundo to, di ba? So, yeah. And I'm sure lahat naman ng tao, ma-respect ang tao, di ba? So, i-respect naman nila yung boundaries. Unless, siyempre, for example, sa mga mall, di ba? Choice mo na rin naman yun, ba't ka naman nagpunta sa mall, di ba? Parang ganun lang for me. And then, ako kasi pag may, like, for example, magpapapicture, okay na rin sa akin yung ganun. Kasi parang mas okay yung may nagpapapicture kasi walang nagpapapicture sa'yo. So, yeah. And then, it's our job, di ba? Dito tayo sa entertainment industry. So, dapat nakakapagbigay tayo ng saya sa mga taong nakakita sa atin, di ba? So, ayun. Ayun po. Yes, the respect is very important. Yes. Thank you so much, Push. Ngayon naman from Metro Style, what is one thing you protect more now that you're older and more experienced in the industry? Peace. Peace. Peace of mind. Alam mo na, di ba, ang gulo din ng industry natin. Peace of mind, relationships, yung mga tao sa paligid ko na I genuinely trust.
And health, of course. Yeah. Lalo ngayon na patanda naman tayo, di ba? Pero bata pa naman ako, 28 lang ako. So, yeah. Yes, health is well. Thank you so much, Better Style. Ngayon naman from Cinema One, grabe, ito, I think this one is a good question. What is something fame taught you the hard way? Fate taught me the hard way. Hindi lahat ng nasa paligid mo ay nandyan para sa'yo. Yeah. So, that's why right now, I'm protecting my peace, yung mga taong nagpapahalaga sa akin ng totoo. And of course, myself, di ba? So, yeah. Would you say you're at the level of peace already? Would you say that you're at peace already? Right now, ako naman. Yeah. I mean, hindi man ganon ka peaceful, but at least may masisimulan. So, yeah. Congratulations. We're happy for you, Joshua. Yay. Okay, ito naman, from Kapamilya Vibes. As one of the main and in-demand Kapamilya leading men now, mas nagkaroon ka ba ng limitations with your roles and how you approach acting assignments? Limitations? Parang di naman limitations. Siguro mas careful lang. Kasi parang kilala ko kasi yung sarili ko as an actor. Kung ano yung kaya ko gawin. So parang gusto ko pa rin gumawa ng mga challenging, alam mo yan, yung may tatatak talaga, and yung may meaning, di ba? Yung may ambag ba. So, yeah. May any specific role ba, Joshua, na gusto mo pang i-explore na never mo ba na-explore in the past 12 years? Sa ngayon kasi parang game naman ako kahit gaano pa karami ibigay sa akin trabaho. Pero ngayon parang nagiging careful na ako sa pinipili kong storya. Gusto mo yung mas may... Kasi parang wala na rin ako sa role ngayon eh. Kasi nung before, like 5 years ago, gusto ko makagawa ng like psycho role. Kasi syempre as an actor, gusto mo mabaliw ka, di ba? Pero mahirap pala mabaliw. Nakakabaliw na rin talaga maging actor. Nakakabaliw siya. Like, kasi pinaglalaro niya yung emotion mo. After mo umiyak, biglang tatawa ka the next scene, biglang iiyak ka. So nakakabaliw din siya talaga. So ngayon, parang mas nag-focus ako dun sa mas magandang material, mas magandang story. Yung buo, yung hindi lang isa yung mag-shine, yung both actors or kung sino man nandun sa movie, maganda yung material mismo. So, I think mas dun, yun yung gusto ko ngayon kesa role, kung ano yung role kung gagawin pa niya. So, Overall story na siya. Kasi hindi ka rin makakapasok dun sa role na yun kung hindi maganda yung mismong basic, yung mismong story. Pero kung maganda yung story, maganda yung roles, parang ang ganda gawin kasi parang solid lang, ano lang siya, smooth mo lang siya magagawa eh. So, yeah. Exciting. Feel ko malapit na ulit yan yung next na, ano ba, thrilling Next project? Meron ba in the works? Meron, pero yun lang sabi sa manager ko. Meron, pero daw. Meron, pero. Oh my gosh, excited na kami. Yes. So, meron pa rin. Abangan niyo yan, maganda yun. And gagawin ko ulit best ko for that, so watch out. Okay, let's watch out. Again, thank you so much, Joshua. Ngayon naman, we have a question from Sir Franz Zamorda. Go ahead. Uy, ano yan? Hi, Josh. Hello. Hello. Hi, Josh. Okay, first question. Siyempre, alam namin you're such a very busy person, endorsements, Di naman. movies, The question is, how would you describe a typical day off ni Joshua? Ano yung mga ginagawa niya? Typical day off sa akin. Kung meron ba Pagka during, like, may taping ako, pare. Like, during work, and then parang, kasi ngayon, taping na is taping, the rest day tape. No. Pag lock-in kasi ngayon, 4 days taping and then 2 days rest. Pag mga ganun, hindi na ako lumalabas. Para mas balik mo na lang sa katawan mo, rest lang. Sa kwarto ka lang, like, kukulong lang talaga ako sa kwarto, hindi ako lumalabas. And then yung kinakain ko, kailangan balance, so kailangan may fruits, so may meat. Alaga.
alagaan mo lang yung katawan mo, yung sarili mo during rest day. And then kapag tapos na yung work, like ngayon, pwede na akong lumayo ng konti. So, for example, sa araw, nag-camp kami din sa Lubok. And then, parang mas, pagka walang work talaga, mas nakakalabas na ako ng bansa. Doon ko na nagagawa yung bakasyon talaga. Pero pag lumabas ka naman ng bansa, hindi ka na nagbabakasyon, kapagod pa rin. Dahil mga lakad. Oo, kasi syempre, yung anong gagawin mo Ay, buong araw, oo. Tapos, yung susuot mo pa, isipin mo pa, di ba? Gastos ka pa. Ay, grass. So, totally hindi ka rin nagbabakasyon eh. You get to experience the culture din. Yun yung maganda. Kasi bago yung environment. So, yeah. Yan po. Since na-mention mo yung mga system na matipings ganyan, okay, so may technique ka ba or how do you get, kasi we know yung napaka-intense mong actor, you're coming from it's okay to not be okay, ang intense, parang everyday may intense scenes, sa Meet By, ang intense, dito sa Love is Never Gone, dulo ng episode 4, ang intense na confrontation ni Ivana. So, may technique ba or how do you actually get out of the character? May technique ba or paano papagpagin yung character every after taping day or every Nung una nahirapan akong mag-switch off after ng scene. Kasi bago pa lang sa akin yung pakiramdam na umaarte and like really doing the scene, like really feeling the emotion. Bago pa lang sa akin yan. Kaya, kumbaga parang sinusulit ko, nilalasap ko yung emosyon para masanay. But right now, pag gumagawa ko ng mga scene after scene, mabilis ako na kapag switch off naman ako right away. Hindi ko lang alam bakit yung mga role talaga na pupunta sa akin, mga magagalitin, iyakin, medyo mahirap na rin kasi. Oh, Gabi, past 2 episodes na ng Love is Never Gone. Masiyahin mo ako, wala akong problema ang tao. Mukha lang meron. Parang nakita kasi, especially si Teo galit na galit eh. Oo, ang hirap. Yan yung pinamahirap for me, yung galit. Kasi hindi ko alam kung saan uhugutin. Kasi parang mapagpatawad kasi ako na tao eh. So, ang hirap sa akin magalit. For example, yung Meet, Greet, and Buy, yung sinabi ni Piolo, ang hirap gawin ng sinayan. Parang 3 oras bago ako nakaiyak or bago ko naramdaman yung tamang emosyon. Yeah. Hirap. Last question, since nandito na tayo kay Teo. So, lahat naman ng mga roles halos na ginagampanan mo, nagmamarka ka talaga eh. So, what do you think is something about Teo na nagmarka siya sa'yo at magmamarka siya sa viewers? Ano yung something about him na will make you remember? And congrats, George. I think nag-mark sa akin kay Tedan yung pagmamahal niya kay Yana. Kasi parang may mga times nga sa taping na parang tinatanong ko na yung sila, like in front. Talaga ba, after niyang gawin yun, mamahalin ko pa ba talaga siya? Yes, Kasi kini-question ko na yung sarili kong character ng time na yun. But I think yun yung believe ako sa kanya, saludo ako sa kanya, yung pagmamahal niya kay Yana. Kasi parang kahit na ilang beses na siyang pinagtaguhan ng secrets, and then nagsinungaling, and then ang dami na niya yung pamilya niya, and mahal niya pa rin si Yana. Yeah, si Jem. Yeah. Mga nasa fight. So yun, so Or si Jem. Kasi maraming pangalan siya dun eh, so abangan natin yan. So sino ba talaga si Yana? Oh, yeah. Anyway, congrats, George. Thank you, guys. Thank you so much, Sir Franz. Ngayon naman, let's call on Miss Pauline Pascual. Hi, Joshua. Hello. Congratulations. Okay, so my question is, since 12 years ka na in the industry, so when was the last time you sat down and count your blessings? Today? Yes, yung today, kita-kita ko naman, like, nakita ko yung Ate Tess kasi, gumawa pa ng video, nakita ko tuloy yung mga blessings na dumating sa akin. Today! Yeah, and then may time ako like nasa Labo kami, nag-camp kami noon. Ang tahimik lang, so pag kami parang matahimik na lugar, nakakapag-isip-isip ka, so parang naisip mo na, dahil mo na narating mo, and then dami mo ng blessings na natagap.
Dahil mo ng taong napasaya. Yun yung mga ganun. Since sabi mo nga, malayo din narating mo, so what's your biggest mantra ngayon as an actor for the past 12 years? Mantra. Yeah, anything you know as an actor. Wala eh. Ano ba yung mga mantras? YOLO? Wala eh. Wala specific eh. So you're just being you. Ganun lang mo. Thank you po. Thank you po, Miss Pauline. Okay, next up. Prayers na lang. Puro prayers po ako eh. Prayers of month. From Certified Kapamilya, go on. Hi Josh, good afternoon. Hello po. Something like that. You have a Yes. reputation as an avid watch collector. Which timepiece or which watch holds the most significance for you? I saw your watch collection. Oh, really? Thank you. I think yung first watch ko na lang. Yeah, kasi as a collector, yun yung una kong nabili sa EB. So, at least di ako gagastos ng mahal, di ba? And then, yun din yung first time ko na pumasok sa pagiging watch collector. Kaya, yeah, I think my first watch talaga kasi yun yung dahilan kung bakit bumili ako ng iba pang mga relos eh. Kala mo naman daming kamay. And my last question is, audiences are loving Love is Never Gone, a primetime video, especially your chemistry with Ivana. And alam naman ng lahat na crush ka niya, happy crush. Local lang tayo yun. Yeah, so the chemistry is very obvious on screen. So, ano yung secret behind that connection? Bakit kayo nag-click? Tulad ng sabi ko sa mga interviews, I think yun yung kailangan talaga open kayo parehas. Kailangan, hindi yung parang work is work. I think dapat open ka gawin yung project, open kang makipagtrabaho dun sa co-actor mo, and then just papasok ka ng set ng you're open lang din talaga. Naman, kasi iba yung impact nun kapag bukas yung puso mo gawin yung isang bagay. Yeah. Kaysa napipilitan ka gawin para sa pera, para sa fame, hirap naman na. Masaya. And alam ko, Libra ka. Right? Yes! Libra din ako. Libra ka rin? Oh. Totoo bang an indecisive tayo Yes. sa lahat ng bagay? Yes, pero ngayon, tinatry ko muna siyang pag-isipan ng 100 na beses para, di ba? Dati kasi parang pag minagustuhan ako, kunin ko to. Kunin ko to. Ganun eh. Tapos parang, kasi eventually ma-realize na parang wala na yung mahal ito. Tapos biglang tatanggalin mo na naman sa sarili mo, di ba? So parang, ngayon pinag-iisipan ko na yung mga decision ko. Thank you. Yeah. Diba? Hyper. Hyper. Always hyper, Diba? Libra, October 7. October 7. Perfect. Okay. Thank you so much, Certified Kapamilya. Ito naman, Miss Jamie Ortega from Soundcheck Manila has a question. Ano po? Hi Joshua. So, Hello. first time kita ma-meet pala. Talaga po? Yes, and makita in person. So, wow, thank you. Been following your projects. For this one naman yung current mo with Ivana, may pagkaano siya no action trailer type. So, parang, how were you able to prepare for that? And parang moving forward ba, would you prefer to do something more na may pagka-action? Or yung mga dati mong projects na talagang very more on drama lang talaga, pure drama. So, anong mas comfortable ka or mas gusto mong gawin moving forward? Moving forward, gusto ko palagi na-challenge ako sa mga roles eh.
dito kasi sa Love is Never Gone, na-challenge ako dito dahil action siya. So, ang dami ni physically, dapat okay ka, di ba? Gusto ko lang na-challenge ako every role na ginagampanan ko. And I think, yun na yun. And dapat meaningful ba? Dapat maraming makaka-relate. At ganun something new. Yeah. And the second question, out of all your roles, who is closest to who you really are in real life? Out of all the roles you portrayed, in the past or in present? In the future, pwede yun. Oh my gosh, ang hirap. I'm sorry. Yeah, oo. Pero napaisip ko, pwedeng half parang pinaghalo Pinaghalong Patrick ng It's Okay to Not Be Okay na Wancho. Yeah, I think Pinaghalong Patrick ng It's Okay to Not Be Okay at Wancho na Unhappy for You. Ayan. Thank you. Thank you po. Salamat Thank you po. so much, Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Yes, I think meron pa tayo. Yes. Sir John Bueno, kamat ka. Hi. Hello. In addition lang dun sa question ko kanina about TikTok, Yes. well, medyo different lang ng content. I watched, of course, the project that you have in Prime. But seeing you doing a love scene was probably something that you didn't expect that you'd do in the first day, right? Did you do it on the first day? No. Hindi naman first day. Nakapag-shoot na kami sa Morocco nito, uwi na rin kami ng Pilipinas. So, dito namin sa Philippines ginawa yung love scene. Okay. Yeah. That's something that not many people actually see you do. But while doing that, what was on your mind, and can you tell us what was the experience having, Ivana also doing that with you? I'm sorry. Ano tumatakbo sa isip ko while doing the scene? Yes. Na ako si Teo. Kasi every love scene naman may pinagagalingan eh. Mhm. And yung scene na ginawa namin bago mag-love scene, mahaba siya talaga eh. Mhm. As maikli lang siya pinalabas sa Prime. Pero I think makikita natin yun soon. Mhm. O para pa ako sabihin. Basta sa Prime. Yun yung nagugustuhan ko. Yung unang scene, yung pinanggalingan bago mag-love scene. Mhm. So, hindi naman siya awkward. So, as Teo, of course, wala namang tumatakbong iba sa isipan ko. Hindi naman, hindi naman, kasi parang, ang dami ka na rin love scene ginawa eh. Mhm. But how did that fare to you? I mean, if you could rank that within that, there's so many scenes that you've done, something like that. How would you rank that? Rank? Yeah. Parang hindi ko i-rank yung magkakaiba kasi sila nang hinihingi eh. Mm. Kasi like sa Unhappy, gusto nila mas maanghang, mas Mhm. rough, mas ganun eh. And dito naman sa Love is Never Gone, passionate eh, yung hinihingi eh. So, That's what you gave. yes, of course. Kailangan makita sa camera yun. Mhm. Yeah. Oo. Joshua, also, sometimes pinagpapantasyahan ikaw, pinagpapantasyahan din si Ivana. But Yeah. do you now understand why Ivana is also Pinagbabantasyahan. pinagpapantasyahan? Ako naman, I mean, napakaganda babae ni Ivana. Hindi na siya basta maganda, napakabait niya, napakamatulungin niya, grabe yung mga tinutulungan niya, no? Sabi ko nga, bigyan mo naman ako ng lupa. Sana all na lang talaga, no? Dami daw yung buildings, sabi ko, bigyan mo naman sa building ng paupahan, no? But would that be something that you'd want to do in the future? Like, do social media as well, so that you can also connect with people and help
others too? Nasa social media rin naman ako ngayon. Yes, of course. Kaya it's just that hindi ako ganun. Everyday, yeah. Like hindi vlogging, but at least posting at updates. And yung tulong naman sa mga tao, kahit pwede mo namang gawin yan kahit na hindi ka nasa social media. Yeah. Pwede kang tumulong sa iba't ibang paraan. Daming organizations ngayon na pwede mo tulungan. So yeah. Thank you so much, Joshua. Thank you so much, Sir John Bueno of Kamagkao. Thank Okay, you. we have one more. Yes. Okay, last question from Miss Janice. Hi Joshua. Ayan, recently kasi nag-trend ka dahil dun sa fake news na photo mo na lumabas. Sa showing news. Ano naging reaction mo doon, Joshua? Diyos ko. At least hindi na ako fake, di ba? Actually, bago mag-trend yun, nakita ko na yun. Kasi parang gusto, nag-search kasi ako sa Twitter yung name ko. And then mini-makeupan ako ni Ryan. Tapos pinakita ko sa team ko. Nagtingin ito mga AI na to. Alam mo yung katawan ko dito, kung kaya ito paano. Reaction? I don't know, man. Sobrang ang dami ng ano ngayon na AI sa internet. Hindi na siya makontrol ba? And I'm pretty sure hindi lang ako yung makaka-experience niyan sa napakaraming taon na dadaan. So, Nagpanik ka ba doon, Joshua? hindi naman kasi naman hindi ko katawan talaga yun. Di ba may mga gusto kasing maniwala, di ba? Sobrang... ba yun? Oo. Kailangan mag-post ng gano'n na totoo talaga. Para matakloban yung fake AI body ko. So, gaano ka comfortable showing your skin? Kasi dito kay sa love scene ni Ivana, di ba? Nagpakita ka naman kahit pa paano yung topless mo. Kung sakaling i-require ka ng mga medyo mas sexy pa doon, like siguro side ng butt, or di ba, mga ganon. Kasi may mga love scenes, di ba, na may mga ganon. Gaano ka comfortable? Actually, hindi ako comfortable at all doing love scene. Like, showing my body, hindi ako comfortable sa camera. Pero, yun doon nagagaling pagiging actor mo. Not comfortable talaga. I mean, showing your body, ang hirap na na. Like, hindi ko nga may... Every time na may love scene akong, kinakausap ko yung mga cameraman namin. Sabihin ko, iwasan mo yung chat ko, ha? Yung shot mo dito lang banda. Kasi gagawin niya, kahit pinapababa, narinig ko si Derek ibaba mo pa yung camera, yung angle mo, baba mo pa! Hindi niya binababa, talagang matibay siya. Sabi ko si Joshua So pag gano'n naman, nadadaan mo, kausapin mo lang yung mga boys natin. Di ba? So, mas pinakikinggan ka naman ni Derek para pinibibigay niya yung Di mabait si Derek sa amin. Like, inaalalayan niya kami ng maayos. Like, ina-assist niya kami every move naman na ginagawa namin niya. Directed naman lahat yan. Hindi naman parang kusa lang gumagalaw yung mga kamay namin at mga labi namin. Directed naman lahat yan. Yeah. Yung isang question ko na lang, Joshua, kasi isa ka talaga sa mga pinakamagagaling na actor ngayon. Thank you. Kaya nagulat ako na sinabi mo kaninang parang hindi ka makaiyak dun sa scene ni Piolo na almost 3 hours ka mo. Ay, nabo. Nangyayari kasi talaga po yun. I mean, kahit na gaano ka pa katagal sa industriya. May time na may mauubusan ka rin talaga ng iiyak. Kasi hindi mo rin alam kung saan mo uhugutan eh. Iba-iba rin kasi yung proseso ng mga actors eh. Yung mga actors na bilis lang talaga umiyak pero hindi nila nararamdaman. Iba rin naman yung iiyak ka pero nararamdaman mo rin. So, kaya ako nahihirapan. Kasi movie to eh. Kumbaga, for the books to, pwede ito makita ng mga kaapu-apuhan kayo. So, yun na doon nagagaling yung pressure ko na kailangan umiyak ako ng nararamdaman ko para maramdaman din ng mga tao. So, kasi yung hirap na kung iiyak ka lang, tapos tumutulo-tulo lang siya, tapos hindi mo naman nararamdaman din. Kaya mahirap din. Pero saan nagagaling yung motivation mo kapag may mga crying scenes ka? Kasi nga, parang ang lalim ng hugod mo kapag umiiyak ka. Nung nagsisimula ako siguro 8 years, 7 years ko sa industriya, techniques,
course, kailangan mong mag-workshops and napakarami ng acting technique sa buong mundo. But right now, techniques and personal life, yung buong 8 years. And usually, 80% doon mas personal life. Kasi iba rin talaga kapag humuhugot ka sa totoong buhay. Natatapos mo na mabilis yung eksena. Pero ngayon, hindi ko na siya magawa kasi parang kung kukuha ka pa sa personal na buhay mo, parang dinududod mo yung sugat ng paulit-ulit. So, kailangan mo ring alagaan yung nararamdaman mo. Kaya ngayon, yung proseso ko ginagawa sa character na. So, gumagawa ko ng character talaga. Like yung si Teo. Paano ba maglakad si Teo? Diba? Ilang taon na ba talaga si Teo? Doon lahat nangyagaling. And then, ibibigay naman ng story yung background ng character mo. And then, doon ka uhugot sa emosyon na yan. Yeah. Okay, last na lang. Yung mga ginawa niyo sa Morocco ni Ivana, nung natanong kita sa last screening niyo, nung movie, sabi mo nga nakilala mo na si Ivana ng bongga-bongga dun sa Morocco. Pero tinuloy niyo yung mga taping dito sa Manila. Meron ka pa bang mga natuklasan kay Ivana na hindi mo nakita doon sa Morocco? Kung nakilala ko na siya sa Morocco, mas nakilala ko pa siya sa Pilipinas. Mas ramdam ko yung pagbaba ng wall ni Ivana nung Manila like na namin. Actually, kasi may time before na nang lock-in kami, nagstay kami sa isang bahay lahat. Ako, si Jane, si Ivana, sa isang B&B, tapos magkakasama lang kami. Mas nakilala ko siya din. And kung na-discover na iba, sabi na lang yan. I will share. Hindi, ang damot. Na-discover, kasi parang bukas na libro din kasi talaga yung buhay ni Ivana eh, di ba? So parang, alam mo na mabuting tao talaga siya. Yeah. And kung meron man ako na-discover na iba, I think it's private na lang yan. Sa amin na lang din talaga yan. Kasi syempre, ayaw mo na baka mamaya, ayaw ko na sa akin pa magaling. Sa kanya, siya na lang din talaga, di ba? Privacy niya yan. Yeah. Tsaka story niya yan. Sige, thank you, Joshua. Thank you po. so much, Miss Janice. And that concludes our quick Q&A with our friends from the media. Salamat Okay, po. Salamat ito. po. Last 3 questions Okay, with yeah. Joshua. Hindi, fast talk lang to, pang Okay, light. okay. Okay, number 1, favorite role ni Joshua ever sa 12 years? Meet, greet, and buy. Okay, meet, greet, and buy. Number 2, meron ka bang role na hindi mo inaccept dahil busy sa schedule? Wala. Wala pa? Well, marami pala, no? Oo. Kaya lang kasi usually, siya outside. Okay. Work outside. So, movie outside, Yes. EBS. Okay, and last but not the least, nakakapag-computer games pa rin ba si Joshua Garcia? Yes, of course. Yes, Dota. And then, I loved it. Perfect. Palakpakan po natin Joshua Garcia! thank you. Okay, Joshua, last but not the least, syempre, message sa mga supporters. Anything you wanna promote, go ahead. Yes, ito muna, basahin ko muna itong spiel. Ayan, bukas na po, May 22 ang episode ng 5 and 6. 2 new episodes ang mapapanood nyo every Friday, kaya naman huwag kalimutan i-download ang Prime Video app at mag-subscribe na dahil sa Prime Video nyo lang po ito mapapanood. Love you, everybody. And of course, gusto ko salamat. Thank you everyone sa time nyo. Maraming salamat for supporting Star Magic. And ayan, of course, thank you sa oras. And ayun, bukas po tayo lahat pa uwi. Ingat po. God bless everyone and kapit lang everyone. Once again, Joshua Garcia to all of our viewers watching Star Magic Spotlight.